Mukhang meron atang pinaplanong hindi maganda. May pinaplanong masama yung mga DDS dito nga kay President Marcos. Ngayong darating na SONA niya sa July 22, 2024. Cancel. Wag naman sana. Anyway, ito makinig kayo guys. Makinig kayo. Serious threat po ito. Itong binitawang statement ni Sara Duterte at sana bigyan po ng panahon para imbestigahan itong kanyang naturang statement. Okay, simulan muna natin sa pinakauna. Magkakaroon ng SONA, di ba? Ngayong July 22, 2024. And alam nyo naman na inimbitahan yung mga dating presidente, former VP, inimbitahan. Hindi lang natin sure kung inimbitahan si Sara Duterte, pero nagsalita kasi siya na i-skip siya, hindi siya a-attend, hindi siya dadalo dito nga po sa third SONA ng ating presidente. At alam nyo kung ano yung nakaka-captured dito sa sa kanyang statement. Nahook ako. Kasi ito yung sabi niya. Ang sabi ni Sara Duterte, no, I will not attend the SONA. I am appointing myself as designated survivor, Duterte said in an ambush interview at the sideline of an event in Davao City. So, sinasabi ni Sara Duterte na hindi daw po siya a-attend. Pinamukha niya at sinabi niya mismo na I am appointing myself as a designated survivor. Actually, kapag una niyong marinig, ano yung meron dyan? Ano yung threat dyan, Mima? Ano yung meron dyan? Paano mo nasabing threat? Eto guys, nanonood kasi ako. Fanatiko po ako ng Netflix. At yung sinabi niyang designated survivor is connected po yan dito sa SONA. Yung movie na yan, ito, pakita ko muna ha. Yan. Nakikita niyo yung picture na yan. Designated Survivor. So, yan po yung movie na yan. Hindi ko alam kung nakakuha ng idea dito sila Sara Duterte or tawag dito, hindi sinasadya, 'di ba? Na nasabi niya lang yung word na Designated Survivor. Pero sa mga hindi po nakakaalam, ang kwento po kasi nitong Designated Survivor na to, mayroong isang tao, episode 1 guys episode 1 pa lamang, talagang na-wipe out. Na-wipe out yung Congress, yung Senate, yung Supreme Court, including the President and the Vice President dahil nga po sa pang-aatake ng bomba during the SONA. Sa mga hindi po nakaka-relate, panoodin nyo tong movie na to. Yan yung movie na yan, Designated Survivor, Episode 1. Episode 1 po, sinabi sa kwento na yan, actually lahat namatay Yung nandoon mismo, lahat ng umattend sa SONA, namatay. Yung natira lang doon is yung hindi umattend sa SONA at siya yung naging presidente. But then anyway, is she hinting na aatakihin niya ang presidente during the SONA? Parang ganun Sana nga bigyan to ng ng investigation. Hindi sa nagiging dilulo ako guys Kasi yung maiksing mga salita ngayon, meron po yung mga meaning. Ayokong maging dilulo, pero yung punto natin dito, medyo something fishy dahil unang-una hindi siya a-attend. 'Di ba? May galit yung pamilya niya dito sa mga Marcoses. 'Di ba? So baka malay mo nang dahil sa movie na Designated Survivor, nakakuha sila ng konsepto or idea na bombahin ang Senate, ang Congress. 'Di ba? Bombahin nila yung nandoon lahat, mga nandoon sa dadalo sa SONA. Pero wag naman sana. Kasi guys, may meaning kasi para sa akin yan. Wag naman sana. 'Di ba? Hindi ako nagiging dilulo guys. Wala namang masama kung mag-iingat tayo. May magsasabi, hindi naman yan gagawin ni Sara Duterte. Sabihin naman natin na hindi niya gagawin, pero yung punto dito, dapat
wag natin walang bahala itong mga ganitong klaseng statement. Dahil alam nyo na, itong si Sara Duterte, medyo may sayad na din yan. Medyo may sayad na din yan sa pag-iisip. 'Di ba? Kung ano-ano na lang yung kanyang mga pinagsasabi. Pero yung punto kasi natin dito, ano yun, nagbibigay na siya ng clue. Clue na ba ito para bombahin nila yung SONA ni President Marcos para itong si PBBM ay matigok, 'di ba? Tapos siya yung papalit bilang presidente para hindi na matuloy yung pagpasok ng ICC. Tawag dito, makaiwas na sila sa mga issue-issue. Ganun ba yung gagawin nila? Guys, hindi ko sa sinasabing gagawin nila to, pero tayo ay nag-iingat lamang. 'Di ba? Hindi po tayo nagiging delulu dito. Ang atin lang po, wala namang masama kung imbestigahan itong kanyang naturang linya, itong naturang statement niya. Dahil nakakatakot nga naman. This is a threat na to sa ating presidente. Pero anyway, malihis tayo. Itong si Sara Duterte, medyo may pagkawig din kay Kibuloy. Kasi si Kibuloy, di ba, siya, appointed son of God, savior, survivor. Ito namang si Sara Duterte, pinroclaim niya din yung kanyang sarili na designated survivor. Talaga nga namang may mga sayad, no? Ganyan kasi pag yan yung nature ninyo eh. 'Di ba? Ganyan yung napapala kung pare-pares lang kayo ng nature. Apektado yung pag-iisip mo dahil sa kanya, pare-parehas lang kayo ng pag-iisip. Hoy, Sara, hibang ka na. Hindi ka designated survivor. Confidential survivor ka. Yan yung totoo dyan. Diba? Parang may sayad na itong si Sara Duterte. Kung ano-ano na lang yung napapasok sa kanyang pag-iisip, di mas maganda nga kung hindi ka umattend. Basta wag ka lang gumawa ng masamang balak kasi dahil unang-una, minus gastos na din yan kung hindi ka umattend dahil syempre yung pagkain, 'di ba, na ipapakain sa iyo galing sa aming mga taxpayer, 'di ba? Tapos wala ka namang ginawang maganda. So, buti nga hindi ka na umattend. 'Di ba? Nonsense ka din naman eh. Dati ka pa namang hindi nag-show up. Tapos ngayon, at saka hindi ko nga sure guys kung inimbitahan to eh. Hindi ko sure kung inimbitahan to. Feeling mo lang ata, feeling i-risk na na VIP siya, as if naman, 'di ba? As if naman mahalaga ka doon sa SONA na gaganapin. Tingnan niyo yung ugali nila, no? May pagka hindi natin maintindihan kung may something na ba to sa kanilang mga pag-iisip. Pero anyway, yung punto natin dito, guys, sa video na to, sana imbestigahan itong kanyang naging statement dahil talagang parang natatakot ako. Para nga dito sa ating presidente. Hindi lang natin sure, 'di ba, na baka malay mo hint na pala 'yon, clue na pala 'yon, 'di ba? Na itong ating presidente atakihin doon sa sa SONA, wag naman sana, 'di ba? Kasi kung papanoorin niyo yung designated survivor, 'di ba? First episode pa lang na wipe out yung mga tao na umattend sa SONA. So, ganun ba yung pahiwatig ni Sara Duterte? Naku, Sara, iba na yan. Malakas na talaga yung tama mo. Itigil mo na yan habang maaga pa. Yun lang. Anyway, it's me again, guys, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.